Nasaan na yun? Hinahanap ko yung 5,500 flood control project. Nasaan na? Wala sa amin! Mayroon ng flood control. Pero ilan lang, wala pang 100. Nasaan na yun? May flat, walang control! May flat, walang control! May flood pala, flood lang. Walang control! Kaya binabaha ang Metro Manila. Konting ulan lang, baha na. Marami pa akong tanong. Katulad sa nangyayari kay Attorney Laika Lopez. Bilang isang mamamayang Pilipino, nagtatanong ako. Sino po yung mag-inaanak? Kay Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos Jr. May tanong ako sa'yo. Sagutin mo, bakit si Attorney Laika Lopez gusto niyong dalhin sa koreksyonal? Walang kaso. Walang kaso. Hindi convicted. Resource person lang. Inibitahan lang yan. Dapat nga alagaan nyo yan. Kasi resource person. Bakit gusto niyong dalhin sa koreksyonal? Anong klaseng tao kayo? Hindi ako Duterte. Hindi, wala akong pinapanigan. Nasa tama lang tayo. Bukod dito, Kaya isa rin na nandito ako to support Vice President Sara Duterte. Meron pala! Dahil inapin hindi, wala akong pinapanigan. Pero doon ako sa tama. Dahil tama si Sara Duterte. Marami pa akong tanong. Ako na sasagot! Marami pa yung aking pagsasagot. Ikaw. Ang mga katanungan mo, bukas makalawa, hindi na tayo magkikita dalawa. Bakit takot ka ba? Hindi, kasi babiyahe ako ng Japan. Sinusulit ko lang, bakit? Kaya yung 44,000 na mga Pilipino sa Japan, gusto nila tayo makausap para maramdaman nila kung ano yung dapat nating iparating sa kanila. So ngayon, pangalagaan ninyo yung nasimulan natin dito dahil sisimulan ko din naman yung mga kakausapin ko sa Japan. Okay? Alam mo kung saan lugar ako pupunta sa Japan? Sa Nagoya. Wow! Samantala tayong lahat dito, Nagoyo. Tama ka, tayo ang naguyo dito. May nag-send sa akin. Sabi ganito, pag nagtitinda, may multa. Pag tamad, may ayuda. Nakita mo ba yung picture? Tamad ba yung ayuda? Oo, kita mo yan. Yung mga nagtitinda, di ba, sa daan, may multa. Pag inuhuli, tinatapon doon yung paninda. Yung mga tamad, may ayuda, pag-riban pa sa buhok. Parang tinuturuan tayo maging tamad yan. Kaso lang, hindi natin nature yun. Ang mga Pilipino, masisipag yung mga yan. Kita mo sa ibang bansa, grabe ang parangal sa mga Pilipino. Dito, ang tindi ng parangal. Saan? Sa mga walang dangal. Ang mga walang dangal, alam natin yan. Nandyan sa palasyo ngayon ang mga walang dangal. Nag-orgy ang mga yan. Pero ako bilang isang nagsasalita ko bilang mamamayang Pilipino na ordinaryo lang. Hanga ako sa mga kapulisan. Kasi mga profesional yung mga yan. Mga college graduate yan eh. May tanong pa ako. Nasaan na yung pira ng bayan? Nasa pulis na! Bongbong Marcos, sagutin mo. Tingnan mo ako sa mata. Tingnan mo ako sa mata, Bongbong Marcos. Sagutin mo. Nasaan ang pira ng bayan? Sa asawa ko! Ang sabi mo, ibahagi na yung mga nanakaw ng tatay mo.
sa mga Pilipino pag nanalo ka. Nasaan na yung ninakaw ng tatay mo? Bakit hindi mo binahagi? Bakit bininta nyo pa ang ginto sa Central Bank na pag may mayari ng mamamayang Pilipino? Saglit, pwede ba muna ako magpasalamat? Sige. Okay. Go ahead. Maraming salamat po kay Ma'am Lynn Fajardo. Meron po siyang pinadalang pagkain dito sa atin. Ang good news po nito, may mga nakalagang itlog. Okay, sino po mahilig sa itlog sa inyo? Sila. Anong masarap sa itlog? Anong dinidilaan? Dito, akula. Kasi sinisigaw ng mga lalaki, kinakamot daw. Baliktad kayo, ha? Ayusin ninyo yan. Okay? Kasi ang daming tanong ni Sir. Alam niyo ba, sa daming tanong niya, hindi ko na kaya lunukin yung laway ko. Oh, Sir, meron pa ba kayong tanong? Wala ka naman Baka sinagot. gusto mo na akong hindi na magsalita. Hindi naman sa ayaw kung magsalita kayo. Gusto nga namin pakinggan. Kaso lang, nung sinabi mong tignan mo ako sa mata, tinitignan ko kung saan camera ka dapat tumingin. Kasi baka mamaya, dito siya titingin, doon ka nakatingin, hindi kayo magkakitaan sa isa't isa. Hindi, ano naman yun. Bilang isang mamamayang Pilipino. Yeah, sige. Tanong lang yun. O, tanong nga lang. Pero sinabi mo kasi, tignan mo ako sa mata. Dito ka lang nakatingin yata. Doon siya nakatingin. Na-address ko sa kanya yun. Dapat pag tumingin ka mula dito, sasabihin sa kanya, tumingin ka sa mata ko! Ganun dapat. Yan, ha? Para lahat makikita. Nanonood eh. Nanonood. Go! Bongbong Marcos Jr., may tanong ako sa'yo. Ako doon. Tumingin ka sa mata ko! Nasaan na ang 60 billion piso PhilHealth Fund na transfer nyo sa National Treasury? Sakit pa, diputat! Nasaan na yun? Bongbong Marcos, titigan mo ako sa mata. Titigan mo ako sa mata. Nasaan na ang 60 billion piso PhilHealth Fund na transfer nyo ni Recto? Transfer nyo sa National Treasury. Nasaan na? Pira ng manggagawa yun, pira ng taong bayan yun, pira dugot pawis ng mamamayang Pilipino. Para yun sa mga may dialysis, may sakit, may mga sakit sa puso. Para yun, nasa na, bakit nyo pinakialaman? Pira ng taong bayan yun. Sagutin mo ako, Bongbong Marcos. Sagutin mo ako. Nasa na ang 60 billion samantalang maraming namamatay dahil walang pagkakas. Ako nagsasalita lang ako. Wala akong political affiliation. Siya nga pala, Sir, announce lang natin. Yung mga tinatanong mo sa kanya, hindi pa siya nakakasagot. Pero sasagutin ka na kita. Pumunta po kayo sa Barangay Holy Spirit. Meron po doon sakit kalusugan. Ang inyong lingkod po ang kay Executive Director doon. Kung gusto niyo po ng libreng x-ray, ultrasound, ECG, blood chem, at iba pang mga medical process na pwedeng gawin sa inyo, sabihin nyo lang po na kayo ay magka-avail ng aming serbisyo. Hindi po kayo aayawan. Biyernes, Sabado at Linggo po. Yan po yung serbisyong hatid ng sakit kalusugan. Okay? Yan po yung hawak natin. Meron po tayong sakit kabuhayan at sakit kalikasan. Ginagawa po natin yon. Sa pangunguna po yon ni Congressman Mark Coleta. Kasama po si Yusek Balmosena, si Kapitana Balmosena, at syempre po kasama si Tatay Rani. Okay, si Kuya Dave at si Boss Jofel Balmosena. Okay? Tanong lang ako. May sasagot po ako dyan. Go! Mayroon ba ang offer na tuli? May libreng tuli. Ang tuli po namin para sa mga bata, oo. Pero sa mga may edad, balik tuli na lang po gagawin namin sa kanila.
Balik tuli na lang ho. Okay? Marami pa sana akong tanong. Hindi naman niya masasagot lahat yun. Kaya unti-unti ko na lang. Kasi nga, ang dami nating gustong hanapin sa kanila. Dami talaga. Hindi naman nila naipapaliwanag. Ang kino-question nila si BP Sara. Sa halagang 125 million, ang dami nilang tanong. Nasasagot naman. Bakit naman sa 125? Simple logic lang. Bilyon-bilyon yung winaldas nila. Okay? Bakit ang 125 million lang sila nakapokus? Kasi ang hinahanap nila yung kaunti. Yung malaki, hindi pwedeng ipakita. Malinaw ba? Mali yan. Kaya nga, mali sa paningin natin, pero tama sa pamamaraan nila. Bakit? Sila na kinabang, hindi tayo. Tama o may tama? May tama. May tama. May tama. Baka high pa. May tama. Oh. Bukas, ikaw na mag-host. Wala na tayong trabaho, dalawa. Sorry pala, Dok. Kasi Dok, sorry. Okay na po. Wala na rin kayo trabaho bukas? Kailangan po namin na may pumalit kasi may biyahe po ako. Mukhang malaking pera yan Ha? Mukhang malaking pera yan. Wala po to sariling sikap. Mula po nagsimula ako magserbisyo sa tao, meron po kasi kaming Wellness Pilipinas in Action. May programa po ako sa Flash TV. Ang ginagamot po namin yung walang kapasidad na magpagamot ng libre. Mula simula hanggang matapos. Yes! Hindi po kami humihingi sa mga politician. Kaso lang, ang Tatay Rani, tinutulungan niya kami in-sponsoran kung saan yung lugar para gamutin yung mga tao ng libre. So yun po yung ginagawa namin. Kaya pag pumunta po kayo sa Barangay Holy Spirit, makikita niyo po doon, merong 3 palapag doon. Nandun ang medical, nandun po yung wellness, nandun po yung mga dental. Kaya pag kami po yung lumalabas, papunta po sa ibang lugar, kasama po si Kong Marcoleta, may libre po kaming medical, dental, and wellness mission. Kaya kung kailangan po ninyo ng chiropractic, kailangan nyo po ng spine alignment, or acupuncture, libre lang po yun sa amin. Magkano sa labas? 3,500 po per session. Bakit libre? Kasi yan po yung project namin na gagawin, regional. Yung 17 regions na yan, magtatayo po kami ng mini hospital na libre po yung serbisyo. At yung grupo po namin ang mag-ambag-ambag para po makatulong sa ating mga kababayan. Kaya po ako nakikipag-tie up ako sa Team Germany at Team Japan. Ayan na po yung nakuha ko na grupo. Kaya po sa lahat ng mga medical sa wellness mission namin, nagbibigay po kami ng libreng serbisyo at mga gamot na iniinom para po gumaling yung mga tao. Opo, ano po yun? Sorry. Sige po. Parang ikaw sumasagot Tatanong ko kay Hindi. kung nasaan yung 60 billion. Kanina ka pa nagtatanong, hindi pa rin siya sumasagot Kaya sabi ko sa iyo, Ako baka bumaliktad ka alam mo kung bakit? Kasi nga, abusado na rin tayo mga Pilipino minsan. Pinangakuan na nga tayo, gusto pa natin matupad. Di ba? Tama na pinangakuan tayo. Hindi pa kayo nasanay? Ngayon, suplado pa yung mga yan. Pag malapit ng botohan, kakamay-kamay, kumakamay pa. Tama po ba? Yes. Kaya po sa atin, masanay na po tayo na dapat hindi tayo nagpapabola. Bakit? Hindi ba kayo nagsasawa? Pero thank you. Minsan kapag gwapo yung politician, gustong-gusto ninyong iboto. Pag mga ganitong tsura, parang ayaw ninyo kaming lapitan. Huwag mo kayo damay Ay, sunay pa sarili. Ano yan, choosy ka lang? Ano naman tayo kahit Thank you. Ilang taong ka na ba? mga ordinaryo. Hindi, ilang taong ka na? Ano na ako? Binibilang. Nakalimutan. 45. Bawas. 45 ka. Okay, mas matanda ako sa'yo. Kasi ako 52 na ako. Pero yung sipa ko pang 18 anyos pa. Hindi, 19. 19. Naintindihan na ninyo kung anong kasunod.
Ano pa tanong mo? year old na. Yun. Kaya po ako Teka lang. Yes po. Tama po ba yung narinig namin? Na ano po? 69 years old kayo? Opo. Wala po sa tsura nyo. Salamat po. Para kayong 68 lang. Okay. Kaya po ako nandito kasi kagabi po napanood ko kung paano nila bastusin ang ating ikalawang Pangulo. Na walang iba kung hindi si Inday Sara. Pasensya na po kayo kasi hindi ako expert sa Tagalog. Pero gusto ko pong ipahayag sa inyo na ang ginawa ng ating kapulisan sa Congress na papasok po ang ambulansya. Bakit ayaw nila? Ang ating ikalawang Pangulo nagmamakaawa na halos sinabihan na sila, wag, kailangan may bayag kayo. Bakit ayaw nilang ipapasok ang ambulansya? Gusto ba nilang mamatay ang Chief of Staff ng ating Vice President? Kasi ayaw nilang papasukin si ambulansya? Kaya doon po ako naglakas ng loob. Tumawag kanina ang asawa ko. Sabi niya, bakit hindi mo ako gaanong sinasagot? Sabi ko, pangbilisan mo na. Saan ka pupunta? Sabi ko, doon sa veterans. Anong gagawin mo doon? Sabi ko, magsusuporta ako kasi nandoon sila. Para ilaban ang karapatan nating lahat. Sa ginagawa ng mga nakaupo dyan sa Malacanang, dyan sa Congress, na wala silang ginagawa kundi answer yes or no. Tama po ba yun? Sa ganyang pong sitwasyon, siguro ang bawat isa sa atin hindi na kailangan manahimik. Kailangan tulungan po natin ang ating ikalawang Pangulo sa kanyang karapatan, sa kanilang mga tinatanong, sa mga malaking pera na yan na galing din sa atin. Kailangan sumuporta po tayo. Dahil kung hindi, pagtatawanan lang tayo ng mga nakaupo dyan sa House of Representatives. Kaya mga kaibigan, ayaw ko sanang magsalita, kaya lang parang wala nang magsalita. Ako na lang ang nagboluntaryo para maipahayag ko rin ang saloobin ko para sa gobyernong ito, sa gobyernong hindi ko binuto, na walang iba kung hindi ang bangag na si Bongbong Marcos. Ako po, niyayaya ko sana kanina ang mga officials ko rin. Sabi ko, punta tayo doon. Kaya lang gabi na. Sige, sabi ko sa kapatid ko, tayong dalawa na lang. O sige. Kaya hindi kami magsasawa, hindi ako magsasawa na pumunta dito para magsuporta sa kung ano man ang merong aktibidades dito sa veterans. So magandang umaga po, gabi sa ating lahat. Abante. Thank you po, Tita Ming. Abante, Parang nagulat ako, napadaan lang. Maraming salamat po sa napakagandang simple at payak na mensahe. Partner! Doc, yes? Abante. Bumubuhos talaga biyaya sa atin. Uy! Nandiyan na ba yung... Bakit? Nandiyan na ba yung butong pakwan? Hindi, meron lang naman dumating galing sa isang magaling na doktor. Wow! Guwapo, mabait. Pwede ba natin ma-invite dito yan? Yayain natin. Kahit konting salita man lang. Pwede ba natin siyang tawagin? Simple lang naman ang hiling yung kay Tok eh. Ano yun? Isa lang naman eh. Ano? Sabay-sabay tayo. Gusto nyo ba? Hindi, wag na. Sige. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Mabuhay po kayo. At sa lahat po ng mga katulad, no? So nakita naman po ninyo mga kababayan. Ano pa ngayon? Ipamahagi ninyo lahat ng biyaya. Yes. So, Hindi katulad nung iba na nakaupo dyan. Ang biyaya, sinosolo lang. tama. Samantala sa atin, ipinapamahagi ka agad-agad. Dok. Nararamdaman natin yung biyaya na yan. Tama, Dok. Kaya nga po, Dok, may katanungan ako sa mga kababayan natin na bakit wala pa kayo dito? Oh. Sabi nyo, ang isang pinag-aalala ninyo, walang tubig. Ito ang tubig! O maligo pa kayo? Hindi na yan ang problema daw nila ngayon eh. Pangalawa, walang pagkain. Ay, ang pagkain! Meron pa. Ang wala lang sa atin ngayon, CR. Hindi, jokes. Nandito naman po, may CR po dito at pinapagamit naman po sa atin ng ating mga
mababait na mga sir, Oo. ng mga kapulisan. Meron po, basta po i-maintain lang natin Pwede ba kalinisan. mag-request, partner? Yes po. Sa mga susunod na activities natin, makikiusap po kami. Hindi po namin pinagbabawal na manigarilyo kayo. Aha. Pero please, huwag naman po dito sa area kung saan marami nakaupo. Bakit Yes. kanyo? Yung mga kaedaran ko po, nagsasabi sa akin, Dok, hindi namin kaya yung amoy ng sigarilyo. O, yun lang naman. Okay. So, Pwede ba yun? ibig ba sabihin to, Po. dahil wala na ang ating Tatay Digong, pwede na bang manigarilyo ulit? Yun nga ang iniisip ko. Kaso lang, hindi naman natin sila pwedeng pagpawalan kasi yun ang kanilang kasiyahan. Correct. Pero nakikiusap lang tayo na kung pwede, ilayo. Alam niyo, Dok. Kung dito yung activities natin, Yes. doon kayo manigarilyo sa EDSA. Yes, mas maganda. Hindi, alam niyo, Dok, okay lang naman manigarilyo may katabi ka eh. Tama. Meron lang technique. Anong gagawin mo? Kailangan yung baga nasa loob ng bibig. Parang lola ko. Diba? Okay. So, meron pa bang ibang magsasalita dyan? Tapos yung mga basura natin na, pulutin na natin ha. Opo, Ipunin natin. opo. Lahat ng basura natin na nandyan na nakikita nyo, dito po natin dadalhin sa isang gilid. Opo, ipakita po natin sa ating mga kasamang kapulisan na tayo po is magalang, tayo po ay in order, maayos, malinis. Tama. Para hindi naman po nila tayo sa susunod pagpawalan dito. Pagkatapos yung Kasi, isa, kasi kawawa po sila to eh, dahil sila po yung mag-aano dyan. gumilit sila. Oo. Kasi yung sasakyan ang gumigilit eh. O, Opo. gumilit po kayo. Gumilit Actually, ito kayo. pong space na to, binigay po nila to sa atin. Opo. No? Binigay po Gilid. nila Gilid commander po kayo. to. Salamat dito. Kasi sinarado po itong gate dito. Tama. Para pagka mas safe po tayo, dito po tayo. Alright. Dok, meron pa ba tayong mga bisita ngayon? Ang dami. Actually, yung iba mahiyain. Okay. Hindi daw sila sanay magsalita. Okay, Pero Doc. magaling sila pag-post sa social May media. mga nagme-message sa akin. Ano sabi? Ang sabi, sana daw wala nang uwian. Walang uwian. Sabi nila, Dok, sana tuloy-tuloy na nating gawin ang panawagan to. Okay. Kaya lang, Dok, may problema tayo. Anong problema mo? Dahil hindi tayo bangag, no, hindi natin kakayaning maging mercury drug Alam mo ba? na partner? 24 oras gising. Pero alam Dahil mo ang ba? mga gising ay mga praneng. Alam mo ba, partner, kung anong sinabi ng iba? Yes. Di baling walang tulog kaysa sa Basta- walang gising. Yes. Tama. Kaya nga po, Dok, nananawagan tayo, no? Okay. Ito naman bayanihan na po ito. Tama. This is the great time for us, the right time for us, para po ipakita na buhay pa rin po ang bayanihan natin. Lalo na, Oh, ang binubuhat po natin dito hindi lang isang kubo. tama. Ang binubuhat natin ngayon dito ay ang buong bansa. Kaya dapat po magbayanihan po tayo mga kababayang maisog. Kung meron po sa inyo dyan na po pwede humalili sa amin dito, no, inaanyayahan po namin kayo para magtuloy-tuloy ang programa. Hanggang bukas uli. Yes, hanggang sa yung mga nakauwi po, no, pwede po kayong pumalit dito. Alright. Pwede nyo kaming palitan dito para ang programa natin tuloy-tuloy. No, pero kung wala pong papalit, total naman malaya ang bentahan. No? Uwi na lang tayo, ayoko pa rin. Mahuliin ako ng pulis, pusasan ako. Okay, Dok, meron ba tayo? Hindi, actually kasi, partner, sasamahan ko kayo hanggang bukas ng gabi dito. Ayun. Okay. So, boss, Dok, hindi ka matutulog? Hindi ako matutulog. Ipipigit ko na yung kanang mata ko. Ayun. Hindi, Okay. natakot lang ako, Dok, kasi Kasi may biyahe kasi ako, partner. okay. Naka-schedule na to. Pupunta kami ng Japan. Wow. Dahil yung technology ng farming sa Japan, gusto namin i-adapt para ituro sa Pilipinas. Ganon sana. Para sa ganon, yung Diba? food security na matagal na natin hinahangan, makatulong man lang. Ganon sana. Yan yung plano na gustong gawin ni Yusek Balmusena. Ayun. Kaya po ako babiyahe doon, 10 po ng mga kasama ko ng taga-Wellness Pilipinas, kung saan, kukuha po kami doon ng mga organic fertilizer, organic na pananim, Thank you sa at suporta gagamitin nyo, po natin guys. dito sa Thank Pilipinas. you. Yun. Dito si Ganda. Ate. Palakpakan po natin yung Yeah. advokasiyang yan. Napakaganda. Thank you, Kaya po kung guys. kabisado po ninyo, i-search lang po ninyo sa Google yung Gulayan at Bulaklakan Republic. Yun. Nandun po ako. Yun. 7,000 Gulayan at Bulaklakan.
Bulaklakan. Republic. Republic. Oo. May naalala ko sa Yung Bulaklakan, Dok. Republic po, Avenue yun, ha? Avenue. Barangay Holy Spirit. Okay. Nandun po yung lahat ng tanim na nandun sa bahay kubo. Oh. So, Eh. antayin natin, Dok. Ha? Antayin natin. Bukas na lang. Kasi galing ako kanina doon bago po ako pumunta dito. Ang mga bisita ko po doon, Bahay ko po. mga direktor, sa mga ibang TV network, at saka mga abogado,